And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And once again, welcome back for another episode ng The Baptist Lunch program po natin. And of course, this is our Friday. If you can turn me out, this is our Friday episode, the weekender episode ng ating programa The Baptist Lunch. And it's always important na patuloy tayong lumago sa mga programa na meron tayo kaya North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po muli sa inyo and also to our viewers nationwide and worldwide. A blessed Friday sa inyo pong lahat. And of course, this episode every Friday ay para sa mga leaders ng tahanan, the fathers, the husband. Napaka-importante na naman na muli tayo mag-usap-usap at magbulay-bulay patungkol sa salita ng Diyos para patuloy tayong lumago para sa ating pamilya, para sa atin pong mga asawa at para sa ikalalapit natin sa Panginoon. Yan, alright. Kaya mga fathers, usapang lalaki na naman po tayo. Go to the comment section. Diyan po tayo mag-usap-usap. Diyan po tayo magkita-kita. And let's make sure na tayo po ay lalago sa tanghali po na ito. And of course, ngayong pong tanghali po na ito ay nakakalungkot man kasi yung aking mga kasamahan, yung aking mga co-host ay kasama po sila ng ating pastor. Hindi ko po sila kasama ngayon dahil kasama sila ng ating mahal na pastor. They are on the revival doon po sa CBBC PMA side. Yan, nandun po sila sa simbahan nila, Pastor RJ. And yun po ay mga kapatid, ay talaga namang I believe that God will continually bless that conference. Meron po silang old-fashioned Baptist revival. Kaya let's continue to pray for the success. And also, maliban dyan mga kapatid, ay panalangin natin ang, of course, ang lalamunan ng ating mahal na pastor and of course, yung mga speakers. And I think last night, nagsalita doon si Brother Board. Kasama nila umalis and umuwi na rin po si Brother Board. And ngayon po ay sila na lang. Well, anyways mga kapatid, ay as I said, as of this time, ay ewan ko, tama yun sa akin, pero medyo konti pala yung viewers natin, kaya hinahanap ko lahat ng mga fathers dyan at sa ating mga area leaders na ipasa na natin ang link sa ating Fathers GC. Maaari na pasa yan. Sabi na, pasa na namin. Yes, shout out sa lahat ng South Border Fathers na ninyo dyan. And of course, binabati ko lahat ng fathers sa bawat areas. And shout out to my wife, Ma'am Yang, and also to hello babe, and also to Daniel and Isaac. Yan, magandang tanghali sa inyo. Enjoy your lunch. And of course, bagamat wala akong co-host ngayon, meron akong special na bisita. Ito ay bisita na talagang bihira lang natin makita sa programang TBL. Yan ang sinasabi ko sa inyo, handa na ba kayo? Yan, kung handa na kayo, ihanda nyo pa lalo ang sarili nyo. Yan, ang mga grand entrance sa mga kapatid. Natin papakilala ko sa inyo ang ating guest sa tanghaling ito, the Friday episode ng ating Baptist Lunch program for the fathers, leaders of the family. Let's welcome the most known host of the program, Sir Conrad Ray Tungol. Grabe kayo Binawian nyo ko Binawian nyo ko sa intro dito Anyway, magandang tanghali po sa inyo pong lahat mga kapatid. At it's a great blessing po muli. It's a great privilege na tayo po ay nandito sa ating sa ating programang The Baptist Lunch. No? It's a great privilege na makasama dito sa programang Pangtatay. Ito yung programang Pantatay mga kapatid. Kailangan ang laman ng ating comment section box ngayon ay puro mga tatay. Yan. Shout out. Meron tayong meron pwede tayong i-shout out dito ng mga tatay. Nakita ko si Sir Ronald Manguera. Hello po Sir Ronald. Si Sir Tito Hermida. Nandiyan dyan naman si Sir Tito. Joji Lacson. Pambira. Pangalan pa lang. Michael De La Cruz. Pambira. Shoutout ko muna ang aking pinakamamahal na asawa, Christy, si Simeon at Cassidy. Hello sa inyo dyan. Nakita ko na rin si Brother Harold Nozid Laon. Yan. Nuwal, sir. Nuwal yan. Binaliktad niya lang. Huwag niyong baliktarin. Yun, tama nga naman meron ba kayong kaso sa pulis? Ba't niyong binabaliktad? Sa akin naman, ang ganda ng apelyido ninyo. Yan yung binigay sa inyo ng Panginoon . Yan.
Alright, sir. Maraming salamat. At muli ay we are praying na ako po yung magiging blessing po para po sa inyo ngayong hapon po or tanghali po na ito. Amen, amen. And of course, ang ating punta po tayo sa ating topic. Ang topic na pinag-uusapan po natin ngayon, mga fathers, is keeping the harmony. The harmony in the family. Man. Sabi nga namin sa inyo last time ni Sir Rudy, napaka-importante mapanatili natin ang pagkakasundo-sundo. You see, if you can still remember, sabi ko nga po sa bawat isa po sa inyo, ako po, sabi ko nga nakakalungkot man banggitin, pero may narinig ako, Sir Conrad. May meron ako narinig na talaga namang merong isang business yung na kung saan ay meron tayong kapatiran na doon ay nagtatrabaho. Okay. Abay, nakakalungkot na may pagbukas ng kanilang trabaho, ng kanilang pinagtatrabahuan, may nakabigti. Oh. Yes. Hindi biro po ito. Hindi ito birong bagay. Totoo po itong sinasabi ko sa inyo. Merong nag-commit ng suicide doon sa pinagtatrabahuhan nila. And if I'm not mistaken, I don't know kung tama yung nakarating sa akin. Tinanong ko, ano yun, tatay or may anak daw eh. Wow. So, ibig ko sabihin, nakikita nyo babae, yan. sir? Babae? Lalaki. Wow. Lalaki yun. Lalaki. Lalaki ang nagbigti. Wow. Nag-suicide. Nakakalungkot. This is a true story, mga kapatid. Alam mo kung kailan nangyari? Kailan, sir? Ngayong umaga. Hey. Kaya sariwang balita yan. Yeah. Pero, yun yan, and prayerfully ay si Sir RG ay nakapunta doon at nahihatid. I hope, Sir Michael de la Cruz, nakita kita dito eh. I hope na ihatid mo si Sir RG doon. Yan. Kaya ko, kasi nangangailangan ng magme-pray eh. Pari yung nire-request eh. Mahirap yung pagka pari Father Landicho ba? Kailangan si Father Landicho dapat. Kasi pag pari yun, baka mamaya, dalaw-dalawa yun na lang po. Anyways, again, kaya ko natin pinag-uusapan po ito. Kasi, akalain nyo po yan, Kaya ko binigay sa inyo yan. Binigay ko sa inyo yan as an illustration. So, makikita ninyo mga kapatid, dito sa ilustrasyon na ito, ay talaga namang, Sir Conrad, ang pressure pag umatake sa pamilya. At yung pressure, pag yung pressure ay hindi na ng salita ng Diyos. You see, kumbaga, hindi ito nasolusyonan ng salita ng Diyos. At kumbaga walang salita ng Diyos ang isang taong mapipresyo. I'm telling you, sa lahat ng mga fathers, kahit paano sabihin natin pagkalalaki natin, kaya nga dinadaan sa inom, dinadaan sa bisyo, dinadaan sa kung ano po ang maraan. Kaya ako sinasabi yan, it's because, alam nyo, yan ang nagiging kadahilanan minsan ng pagkawala ng harmony sa pamilya, Sir Conrad. Yung pressure. Kaya nga, if you want to keep the harmony in the family, it is very important that you know how to handle pressure. Di ba? Kasi lalo na po, mga kapatid, sa panahon ngayon, pag wala, let me just try to read our verse here. Sabi ng Biblia, behold, sa Psalm 133 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. You see that? In unity. Tandaan nyo mga kapatid, ang pamilya, ang bumubuo ng pamilya natin, lalo't lalo na prayerfully, if your whole family is safe, if our whole family is saved, mga kapatid, we are all brethren in Christ. Huwag rin natin kalimutan na iisa tayong pamilya sa Diyos. Therefore, kailangan meron tayong pagkakasundo bilang iisang miyembro ng pamilya ng Diyos. That's right. You see that? If we want to keep the harmony, we should always remind that para yung treatment natin sa isa't isa ay hindi magbabago. Bakit? Kasi makikita natin na anak din ng Diyos tong asawa ko eh. Yeah. Anak din ng Diyos tong mga anak ko eh. Lahat tayo dito, bahagi ng pamilya ng Diyos. Nasa isang pamilya tayo, pamilya ng Diyos. Therefore, kung paano tayo tinrato ng Diyos, the same way we should treat our family. That's right. Tandaan po natin yan, fathers. You see that? Kailangan yan yung ma-emphasize natin sa ating pong pamilya. Kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, it's because we are keeping the harmony. You see that? We are keeping the harmony of the family. Kaya sabi ko nga, most of the time, ano pong nangyayari, makikita po natin. Ano yung pamamaraan na ginagamit nila pagdating sa tinatawag na pagkakasundo. Yan ang pinakamakikita natin, how worldly it is. Sabi ko nga, last time sinabi ko kay Sir Rudy. Yeah, sabi ko kay Sir Rudy, minsan panapanahon lang yung makikitaan mo ang pamilya ng harmonious family. Panapanahon lang.
Yeah. You see, kung bakit ko sinasabi yan, mga kapatid, it is because of the reason na, katulad ngayon, papasok na to, Berman na, Sir Conrad eh. Eto na, set up na Eto to. na. Kailangan magkasundo na tayo pagdating ng Disyembre. May iyakan pa yun pagdating ng reunion kasi doon lang sila magkakasundo, doon sila magyayakap-yakapan. Pero after nun, eto na naman, Battle of the Ages na naman tayo. You see that? Now, let me once again let me once again define you the word harmony. All right? The word harmony has a lot of definitions. Yes. Okay? Pero isa sa mga definitions na magandang kunin natin dito is yung sinasabi dito that pag pinag-usapan natin yung salitang harmony, titingnan po natin dito mga kapatid, yung sinuturo ng Biblia, na ang ibig sabihin po dito is the pleasing it is the pleasing the pleasing arrangement. Yan ang pinaka-importante. Pagdating sa music, it is the pleasing arrangement of the parts. Ginawa naming illustration yan ni Sir Rudy noong nakaraan, even si Pastor. Ginawa naming illustration yan. Ano yun? Halimbawa, nandiyan yung soprano, alto, tenor, and bass. Sabihin na natin, lagyan mo pa ng baritone. Okay? Yung mga yan, yung mga voices na yan, may kanya-kanya po yung nota. Yeah. You see that? Pero, yung mga yan, pagka nagsama, nagkakaroon ng pleasing arrangement. Pag nilagay mo yan sa tamang arrangement, it will become a pleasing arrangement of the parts na pag pinakinggan nyo, ang ganda ng harmony. Ang ganda ng kinalabasan. Kahit na yung alto may sarili siyang tono apart from the lead, ganoon din naman yung baritone, ganoon din naman yung tenor. You see, may kanya-kanya silang kumbaga, direksyon ng kanilang nota, yung arrangement ng kanilang nota, iba. That's right. Hindi sila pleasing pakinggan mag-isa. You see that? Hindi mo sila pwedeng pakinggan mag-isa, lalo na yung alto, hindi mo pwedeng pakinggan mag-isa yan. You see that? Hindi masakit sa tenga, parang ano ba namang kanta to? Parang wala. Pero pagkita mo, pumasok na dyan yung isang part. Halimbawa, yung alto, pinasukan na yan ng tenor. Medyo, medyo parang kulang pa rin. Eto na, pag pumasok na yung lead, you see, pag napumasok na yung pinaka-melody nung kanta, nung isang tugtog, ayan na, nagkakaroon na ng harmony, gumaganda na ng gumaganda, hanggang sa may add mo pa ang ibang mga boses. Kaya in total, it will be a pleasing arrangement of different parts. Tandaan nyo mga kapatid, kahit na isang pamilya tayo, magkakaiba pa rin tayo ng personalidad. Yun. You see that? Pero, mga kapatid, ang naglalagay sa atin sa tamang tono para tayo magkaroon ng pleasing harmony ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. You see that? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napaka-importante nito. Ito nga, sabi nga dito ni Sir Alfonso Owera, wag na natin basahin para maganda yung ating yung ating pong programa. So, ito na sinasabi ko. Pakikik nga. Bumiyahe ka na. Anyways, ito na yung sinasabi ko mga kapatid. Kaya titingnan nyo po, Diyos, ito yung Biblia ang nagtutono sa atin para tayo mailagay sa pleasing arrangement. Magkaroon tayo ng pleasing arrangement. Now, tingnan nyo po mga kapatid. Pagdating po sa bagay po na yan. Alam mo ba, Sir Conrad? Yes. Ito yan. Sa mga music teachers out there, if you are hearing this, correct me if I'm wrong. Pero minsan, pagdating na sa pressure, there's a pressure pagdating sa pagkanta. You see, tandaan po natin yan. Sa tagal-tagal na rin natin nandiyan sa ministry po na yan, ay natutunan na rin natin yan. Pagka nagkaroon na, naglagay ka ng pressure, naglagay ka na ng emphasis doon sa kakantahin mo, minsan, pumapangit pa rin yung harmony, Sir Conrad, kapag ka lahat ay pasigaw. Yun. You see, Tama pag lahat nga, na, kahit pa sabihin mo may tinatawag kayo na, we're blending. Kahit na sabihin mo pa may blending kayo, pero kung lahat yan ay pasigaw, Yun. hindi pleasing. Kaya take note of the word pleasing arrangement. You see that? So in other words, mga kapatid, ang pinupunto ko dito, nandun yung, hindi na maganda. You see, pag nagkaroon na ng pressure dyan, pag na-pressure mo na yan, halimbawa, kahit na isang singer, pag siya ay na-pressure, may kakaroon ng effect sa kanyang pag-awit. Sa kanyang inilalabas na tono. That's right. You see? Now, anong ibig ko sabihin? Ilagay natin sa pamilya, mga kapatid. Yun. Pagdating sa family, na harmony ng pamilya ay naaapektuhan kasi nagkakaroon ng pressure. Pag nagkaroon na ng pressure, nagkakaroon ng tendency na yung nasa tamang tono, nagfa-flat.
Yung nasa tamang tono, nagiging basag. Nakuha nyo? Ganun yan sa pagganda eh. Ngayon ito na, pagdating sa pamilya, kahit pa sabihin na natin na nasa tama tayong tono, pagka hindi, mga kapatid, pagka hindi natin alam kung paano dalhin yung pressure. Yeah. You see, it will really affect the harmony of the family. Right. That's right. Merong mawawala sa tono, merong mawawala sa tono. Kaya nga para sa ating mga fathers, we are the conductors of our family. Parang choir yan eh. You see, tayo yung nagli-lead. You see, tayo yung nag-check ng tono ng pamilya natin. Tayo yung makakapagsiyasat kung, or are we still in harmony? Nasa tama pa ba tayong blending? You see that? Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid, it's because this is a very important, lalong-lalo na sa pamilya natin. Sabi ko nga sa inyo, mahirap nito pag tayo ang nawala sa tono, mga father. Yun. You see? Pag tayo ang nawala sa tono, I guarantee you, again, inuulit ko, I guarantee you, shout out to all of you fathers, alam niyo yung sinasabi ko sa inyo, pag tayo ang nawala sa tono, yung pressure, sino pang magdadala na maglilid ng maayos yung pressure sa pamilya? Wala na. You see that? Now, kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, it's because it's very important, no? It's very important that we know how to handle. Kita mo itong nangyari na ito ngayon. You see that? Kung siya man ay kung yung mga nabalitaan ko na yun na nag-suicide, mga kapatid, ay pamilyadong tao, nakita mo yung iniwan. Yes. Right. You see, nakita mo yung iniwan ninyo. You see, nakita mo yung maiiwan natin, I mean. You see, yung maiiwan natin, mga kapatid, pag hindi natin alam dalhin yung pressure, actually, it's not that, hindi naman natapos dun yun eh. Yeah. You see, ando doon pa rin. Kung may problema man, ando doon pa rin yung Nadagdagan problema. pa, sir. Nadagdagan pa. You see, kung ang problema ay gastusin, nadagdagan pa ng gastusin. Yun. You see that? Yan yung hindi nakikita ng mundo, mga kapatid. Yeah. Kaya ako sinasabi yan sa bawat isang po sa atin. Now, again, shout out sa mga fathers. I hope right. I hope you are there. Come Kasi, I don't know, kasi kanina nakita ko, nag-waiting live video signal tayo. Kaya hindi ko alam kung itong ating viewers dito ay ito pa rin ito. You see? So, wala pa tayo sa 60 dito, mga kapatid. Nasaan yung mga tatay natin dyan? Come on. You see? Most of the time, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, pag tayo po ay nagmarunong sa buhay natin, masisintonado tayo, mga kapatid. Tandaan natin, pagdating sa Kristiyanong buhay natin, sintonado tayo. Yun. Sabi dito, sir, dito, pamilyado po siya. Nag-away daw po silang mag-asawa. Yan ang sinasabi. Yan. Tamang-tama, sir. Yan ang Tamang-tama sinasabi ito. ko. Yan ang sinasabi ko. Nag-end up sa ano. Alam mo, nagpakamatay yung lalaki pa. My goodness. Wow. You see that? Yung lalaki pa nagpamatay. Nakita nyo kung ba pa. Kaya sabi ko sa inyong fathers, by the way, maaari sabihin natin, kasi wala siyang simbahan eh. Alam nyo, mag-ingat tayo sa pagsasalita natin ng ganyan. Kasi baka it creates pride sa side natin na nandito sa ganitong klaseng simbahan. Pero ang hindi natin alam, empty pala tayo. Oh. Pag dumating yung pressure na matindi, tayo pala yung empty. Nandito nga lang tayo. Because sabi ko kasi, I'm not trying to put down sino mang fathers. But again, sabi ko, if this is really important, then why are you not here? Good You see question. that? Nakikita ko, nandito sila. Eto, si Sir Ronald, nasa ibang bansa ito. Si Sir Andy, nandito. Si Sir Tito, nandito. You see? Kaya ko sinasabi ito mga to, most of the time, kaya nyo, iiwanan yung tamang solusyon. Paano mo ba itutuno kung wala ka sa tamang solusyon? Yeah. You see that? Kaya ko sinasabi ito mga kapatid, because right now, sabi ko nga, right now, the pressure is affecting the harmony of the family. Because paano mo masasabi maapektuhan? Kasi ang unang naaapektuhan ng pressure ay ikaw na tatay. Yun. You see, tayo na tatay. Bakit? Anong pressure? Sabi ko nga, Sir Conrad, ang nagiging pressure natin ngayon is that yung pag-sustain ng worldly needs. Yes. Don't get me wrong, worldly needs. Pangangailangan dito sa mundo. Our physical needs. Walang masama doon. Kailangan natin pagtrabahuan yun. Nagiging masama lang ang pagtatrabaho natin sa physical needs kung nailalagay natin sa priority. Yun. Over the spiritual needs. Yun. Tama.
You see that? It seems like, sabi ko nga, let's ask one another sa pagkakataon po na ito. Siyasatin natin ating mga sarili sa oras po na ito. You see that? Pagdating sa pangangailangan physical, naniniwala pa kaya tayo that but my God shall supply all your needs according to His riches? Yun. Good Do we question. still really believe that? Kaya mo pa kayang mapaniwalaan yan at may tama pa kayang pananampalataya ka sa bagay na yan? Napakaseryosong bagay na ito. Again, inuulit ko. Napakaseryoso mo ito. Tama pa kaya? Isina, tama pa kaya yung iyong pananampalataya sa Diyos sa bagay po na yan? You see, yung sinabi ng Panginoon sa book of Matthew na, but the Father knoweth that ye have need of all these things. You see, yung pangakailangan natin, alam ng Ama na kailangan natin yan. You see that? Do we still believe that He can provide? That's right. Because most of the time, whether you accept it or not, fathers, this is what is affecting your spiritual growth. Ito yung nakaka-apekto sa ating spiritual na paglago. Yeah. Yung pangangailangan nating physical. Na it seems like mas importante pa yan kaysa sa pangangailangan mong spiritual. At sa pangangailangan ng pamilya nating spiritual. Kaya ano nangyayari? There's no more harmony in the family. Sabi ko nga ito na nga sinasabi ko, Sir Conrad, if you can still remember, I used this verse nung ako po nag-preach about the united family. Yun. You see? Para makita mo, tinan mo, harmonious pa ba ang pamilya pagdating sa paniniwala nyo sa Diyos? Yeah. Mahirap magturo sa mga anak natin. Anak, dapat, tanda mo, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos alam niya lahat ng bagay, kaya dapat magtiwala ka sa Diyos. Pero hindi ka nga nakikita ng anak mo na masaya ka sa mga bagay na para sa Diyos. Yun. You see, magtitiwala sa Diyos ang tinuturo natin sa mga anak natin, pero mag-i-skip ka ng service, mag-i-skip ka ng programa, mag-i-skip ka ng... I mean, this program, you can watch this program if you, kung ikaw ay pahihintulutan ng iyong pinagtatrabahuan na mapanood nyo ito habang ikaw ay nandiyan dyan, or wala namang problema yun, kung pahihintulutan ka, you see, and during our time of break, nandiyan ka, nanonood ka. That's right. Sabi ko nga, Sir Conrad, okay, sabihin na natin na hindi. Okay, the question is, do you go replay? Yun. Sabihin na natin na talagang hindi ka na bigyan ng pagkakataon na manood. Okay, sige, sabihin na tanggapin na natin yung rason na yan. Ang tanong, yung replay kaya, pinapanood mo? Tama. Nagre-replay ka kaya? Nagre-review ka kaya? Na-skip ko ito, hindi ako nakatin ng Baptist Lunch. Ito, medyo pahinga ako, panoorin ko muna. Yeah. Nagawa mo kaya yun? Simple lang yung sinasabi ko. Because what we're trying to aim here, fathers, don't get me wrong. Kailangan natin kasi mabuksan kasi, again, Sir Conrad, lagi natin sinasabi namin dito ni Sir Rudy, Sir Noel, tanggapin natin, ang yabang natin Yeah. Mayabang tayo mga fathers Mayabang tayong mga lalaki. We thought that, kaya yan. O, tinan mo, may nagpakamatay. Yun. Kaya. You see that? Hindi lamang yun. Minsan, lalo pa, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, pinapaalala ko lang, fathers, sa lahat tayo mga nandito, ang paboritong paglaruan ng Diablo ay yung mga matatagal ng Kristiyano. That's right. Ulit ko mga kapatid, tayong matatagal ng Kristiyano ang madalas na tinatrabaho at pinaglalaruan ng Diablo. Bakit? We have this thinking na tagal ko na sa simbahan Nakaka-fellowship mga fathers yan every Sunday afternoon After the service, fellowship kami ng mga yan Close kami ng mga yan O, di ba? Nandun tayo sa ganung rasunan. Pero bakit pag dumadating yung pressure, priority mo na yung physical kesa sa spiritual? Yun. You see? Then from that, how will you keep the harmony? Wala. Sindunado labas nun. Kasi tuturo mo yung tamang tono sa anak mo, pero ikaw, ang nawawala sa tono. That's right. You see that? Let's be honest. Sabi ko nga sa inyo, ito yung hello, Brother Marjon. You see? Kaya nga, sabi ko, napaka-importante ng bagay na ito. Let's be honest. Maging honest ka ngayon sa oras na ito, mga tatay. You see, huwag tayo maggaling-galingan, huwag tayo magtapang-tapangan, huwag tayo, siyempre ako, alam mo, Brad, ako nakakalam sa takbo ng pamilya ko Oh, talaga? So, isabi, mas alam mo pa kaysa sa Diyos? Yun. Mga kapatid, what we're trying to give you here is not from us.
This is from the Word of God. Ipinapakita lang natin yung mensahe na itinuturo sa atin ng simbahan, ng salita ng Diyos. You see that? Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, minsan dinidinay natin to pero mamaya, sinong iiyak sa pastor? Para hindi na lang tayo mapahiya, because of our pride, hindi tayo iiyak sa pastor, kaya anong gagawin natin? Lalayo ka na lang. Yan. Kasi ayaw mo mangyari na makarinig ka na, ayan di kasi nakikinig Ayaw natin makarinig na matapakan yung ego natin at sabihin, di ka nakinig. Binaliwala mo yung Baptist lunch. Binaliwala mo yung preaching ni pastor. Hindi ka lumapit kay pastor. You see, para hindi mo marinig yung mga ganon, alis ka na lang. Pakita mo na, kaya kong resolbahin ito mag-isa. Ha? Again, inuulit ko. Right. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, lahat ng decisions, tandaan natin sinabi ni pastor, lahat ng gagawin natin as leaders of the family, it will always affect our family. That's right. Hindi na tayo lang, sila rin. Yan ang ilagay natin sa Sir Conrad, can you share something as we keep, how to keep the harmony of the family? Yeah, amen sir. Thank you so much. At muli, mga kapatid, napakaganda ng talakayin po ninyo dito, no, Sir Jao, dito po sa ating programang The Baptist Lunch. Keeping the harmony of the family. No, napakaganda nito, especially mga kapatid, no. Gusto ko lang idalhin ko kayo sa realidad ng buhay, mga kapatid. Amen. Sa kadahilanan, ito po madalas na nangyayari sa labas ng outside the church o sa reality, mga kapatid, ng buhay ng isang tao. Para masabi ng isang tao na makikip nila ang harmony of the family sa ibang kapamaraanan lagi Yeah. Nakikita niyo po ba yung mga kapatid? Gusto kong magkaroon kami ng harmonious relationship ng aking pamilya. Anong gagawin ng isang tatay? Bibigyan ng pera, bibigyan ng luho, idadalhin sa beach, pupunta sa mall, to keep the family harmoniously. Yeah. That's the world, mga kapatid. Pero ibinibigay po namin dito sa The Baptist Lunch, mga kapatid, to keep the harmonious relationship inside the home, you need the Word of God. Yeah. Yun ang sinasabi namin dito, mga kapatid, sa The Baptist Lunch. No, kasi nga, ang view ng tao para magkaroon ka ng harmonious relationship, punta sa beach, punta dito sa pasyalan, manood ng sine, manood ng Netflix. Yan ang view para magkaroon ng harmonious relationship. That's right. Pero ang binumulat namin kayo dito, mga kapatid, na hawak mo na sa kamay mo. Nasa aparador mo na, kapatid, hindi mo lang binubuksan para makip yung harmonious relationship ng pamilya mo. Alin po 'yun? The Word of God. Yung salita po ng Diyos, mga kapatid, yaan ang punot dulo, mga kapatid, para magkaroon kayo sa pamilya ninyo ng harmonious relationship. That's right. Yung harmony, para magkaroon ng sinasabi ni Sir John na pleasing arrangement. Yeah. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Babalik tayo doon. Kaya nga hindi ma-handle nung isang tao kanina yung pressure Yeah. Kaya niya, wala na. Wow. Alright, wala na ako dito. Diba? Pero sa tingin nyo ba, mga kapatid, hindi niya ginawa ng solusyon yon? Yeah. For sure, ginawa niya ng solusyon For sure, nagtrabaho siya. Kung ano man ang away nila, for sure, ginawa niya ng solusyon yon. Pero ang tanong, nasolusyonan ba? Hindi. Because hindi na barahan, hindi natakpan talaga yung pressure, hindi na solusyonan yung pressure, mga kapatid. Kundi kumawala, ano nangyari? Ang naging solusyon, mga kapatid, ay pagpapakamatay. Ito na matindi yan, sir. Kaya yung mga inaakala nila, Sir Conrad, na ang solusyon ay ipobrid mo yung pangangailangan mo. Yes. Nagtatrabaho yun. Yun nga, sir. Take note, saan siya? Tama yung sinabi mo kanina Sinusolusyonan niya. Sure yun, sir. Pero tingnan mo, kung saan siya dinala nung sarili niyang solusyon. Yun. Doon mismo kung saan yung inaakala niyang solusyon, doon niya kinuha yung buhay niya. Yeah, that's right. Kaya nga, mga kapatid, kung ano man ang nakikita niyong solusyon, at yan nga, sasabi nga natin kanina, yan kasi ang solusyon ng mundo. Yeah, that's right. Ang daming kabataan na ganyan. Nagpatotoo si Sir Blake, mga kapatid. Yeah. In their city, mga kapatid, ayaw ko, city ba yun? Or doon lang sa nila, parang barangay nila Ilan na nagpapakamatay? 40 plus? Young people, kapatid. Yeah, the word. Now,
tayong mga tatay, if hindi natin kayang i-handle yung pressure, sinong mag-handle ng pressure ng ating mga kabataan? Yung, sino magtuturo sa kanila? Sino yun? Sino yung magtuturo? Hindi, tayo nga, hindi natin ma-handle eh. Kasi yung yung pagpapakamatay Yes. ng mga young people na yun, it Tama always yun, sir. boils, saan yung mga tatay nun? Correct. Tama yun, Yeah, sir. naman. Kaya nga, mga kapatid, no, nakakalungkot man isipin yung nangyari dun sa tatay na yun. Pero nawa sana yun yung magmulat Yeah. sa atin. Alright, may gantong klaseng pangyayari. At posibleng mangyari rin sa'yo yun, kapatid. Hindi, posibleng mangyari sa'yo yun eh. Mangyayari at mangyayari yung alin, yung pressure na yun sa'yo. Now, the big question here is, how will you handle that kind of pressure? Pag wala kang salita ng Diyos, kapatid. Pero salamat na lang at may gintong klaseng programa. We are giving you, mga kapatid, we're not perfect here. Wala, hindi na, kami ni Sir Joe, mga kapatid, hindi maranas kami ng pressure. May pressure kami sa family, may pressure din kami pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. No, pag sinabi na walang perpektong pamilya, kapatid. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba lang natin sa labas, mga kapatid, ang pinagkaiba natin, meron tayong salita ng Diyos. We have the Word of God. Kaya nga meron tayong programang Our Family Time with God eh. Bakit, mga kapatid? Unat sa pool pa lang ng umaga mo, may pressure na agad yan. Unat sa pagpasok mo pa lang ng trabaho, for sure, may dadaanan ka ng pressure. Kaya nga, nandyan yung Our Family Time with God to encourage you to handle that kind of pressure. Yeah. Para ma-flip yung spirit mo. That's Na right. although down ka na sa trabaho mo, you can handle the pressure. Why? Because you have the Word of God. Yeah, that's Kaya nga, right. di ba, gusto ko lang banggitin tong text na ito, Sir Jow, na sinasabi dun sa book of Proverbs na every word of God is what? Pure. Proverbs chapter 30 in verse Very number clear. 5. Very Every word of God is what? Pure. He is what? A shield Shield. unto them that what? Put their trust in Him. mga kapatid. That's how we can handle the pressure. We need to put our trust para maging shield mo siya, kapatid. Para maging panangga mo siya. Para maging sandata mo siya sa pang-araw-araw nating pressure. Yeah. Pero yun yan na nangyayari, kapatid eh. That's the saddest part in our Christian life, we don't trust the Word of God. That's right. Yung sinasabi ni Sir Joe kanina eh. Alam naman natin, alam ng Diyos yung pangangailangan. Nababasa, nasasaad sa Biblia. He knows our needs. Yeah. Pero bakit pagdating doon, hindi natin sinasabi na every word of God is pure? That's right. Parang hindi na puro pagdating doon eh. Yeah. Pero pagdating sa blessing, puro. Nakikita niyo mo ba? That's right. Pag blessing, puro. Pero pagdating doon sa pagtitiwala, hindi na puro. Feel natin pag blessing eh. Bakit pag ganun, kapatid? No? Kaya nga sinasabi po natin dito, mga kapatid, if you want to handle that kind of pressure, you need to trust the Word of God. Yeah. Sabi ko nga sa inyo, every day may pressure. Every day merong ganong klase. That's right. At hindi posible na mangyari yung ganong klaseng pangyayari sa buhay mo, kapatid. Ikaw, tatay, na nakakapakinig ngayon, sinisigurado may pressure eh. Sinisigurado ko sa iyo na dumaranas ka ng problema. Pero let me remind you na merong salita ng Diyos na pwede mong kapitan. Na merong purong salita ng Diyos that you can trust, mga kapatid. That's right. Yan lang ang kulang sa atin. Yeah. Yung ibigay natin, yung tiwala natin doon sa salita niya na nagpa-promise na pwede niyang i-provide yung lahat ng pangangailangan natin. Yeah. Yun lang talaga ang kulang natin, mga kapatid. Kaya nga sana, lahat ng tatay na nandito, no, lahat na ng tatay na nakakapakinig po sa amin ngayon, ibigay mo lang yung tiwala mo sa Diyos. Iyan yung gawin mong sandata para masolusyonan mo yung pressure na yan. Yung sinasabi diyan, He is a shield unto them. Para hindi ko mawala yung pressure na yan, kapatid, no? Lagyan mo ng magandang silya yan, kapatid, no? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, ay ang kulang lang talaga sa isang Kristiyano is yung alin? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Yeah. Kaya nga, ang buong akala nila, para makawala sila doon sa pressure na yon, wakasan ko na yung buhay ko. Ayoko na. Eto na, dead end na ako eh. Hindi ko na masolusyonan, hindi ko na kaya.
Ito na lang siguro yung pagkakataon. That's Ito na yung solusyon sa problema na ito, kapatid. Tulad ng sinasabi namin ni Sir Joe kanina, mas lalo mong pinapalala yung problema. Ito, right. tulad na lang ng binanggit ko kanina, mga kapatid. And I hope na natandaan yung sinabi ko kanina, yung isang prinsipyo na binabanggit ng ating mahal na pastor. Don't make a permanent decision out of temporary affliction. Yeah. Akalain mo isang tatay na yun, gumawa ng permanenteng desisyon, which is kinitil niya ang kanyang buhay, bunga lamang ng pressure. That's right. Just imagine that kind of, hindi niya alam kung anong iniwan niya. Hindi niya alam kung ano ewan ko ba mga kapatid, no? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos sa bawat tahanan. Yeah. Napakahalaga, kapatid. No wonder kung bakit na lang ini-insist ng ating mahal na pastor, subaybay kayo sa programa, pupunta kayo sa Our Family Time, punta kayo sa The Baptist Lunch. No wonder bakit hindi mag-give up ng ating mahal na pastor itong itong mga programang ito. Alam ng ating mahal na pastor na kinakailangan ng mga transpo. Alam niya pero bakit hindi niya mababitaw-bitawan ito? Because he knows, mga kapatid, na itong programang ito ang siyang magbibigay ng lakas ng loob sa bawat nanay, sa bawat young people, sa bawat tatay na manindigan saan? Sa salita ng Diyos. Yun ang kinakailangan natin Ma-fire up tayo na manindigan tayo sa katotohanan. Yeah, that's what we need, mga kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon at may ganitong tayong klaseng programa. Maraming salamat, Sir Joe. Yan nga, ito nga sinasabi ni Sir Tito dito, Sir Conrad. Sir, minsan dumarating sa tatay ang kabiguan, pero hindi solusyon ang magpatiwakal. Yeah. Dapat maging matatag ang tatay kahit anong problema yan. Yun, tama yun, sir. Eksakto. Tumpak. At anong magpapatibay sa atin dyan? Yung sinasabi ni Sir Conrad, salita ng Diyos. Now, yun. Here's the thing about pressure, Sir Conrad Yeah. Ang nangyayari kasi, this is, laging to sa akin, Sir Conrad Kumbaga, laging nakakataka ba? No? Isang hiwaga ito sa akin Na yung sinasabi kong hiwaga? Na sabi mo nga kanina, Sir Conrad, pagdating sa blessing, masaya tayo sa Diyos. Napakatotoo ng salita ng Diyos. Okay? Pagdating sa problema, yung salita ng Diyos parang wala nang gamit. Yeah. Parang wala namang maitutulong. You see that? Alam mo, dyan ako lang pagtataka na hindi natin nakakalimutan natin na ang pagdating sa atin ng Panginoon at ng salita ng Diyos ay para maitalagay tayo sa tamang kalagayan. Yun. Hindi para paalwanin yung ating buhay, kundi para itama yung ating buhay. Yun. Ngayon na napupunta tayo sa maling kondisyon, ayaw natin yung isang bagay na magtatama sa atin. Yes. It really amazed me. Sabi ko nga, nakakahiwa. Nahihiwagaan ako sa bagay na ito. Bakit ganun tayo mag-isip? Lalong-lalo na, pagdating sa pressure. You see, pressure that disharmonizes the family. You see that? Ano yung mga pressure na yan? Yung pressure sa trabaho, pressure sa asawa. You see that? Nasaan ba lahat ang solusyon yan? Kaya ka may pressure kasi may problema. You see, ang pumasok yung pressure kasi may pumasok na problema. Sino ang nagdi-deal ng problema? Yung Diyos. Yeah. Salita ng Diyos. That's ang right. makakatulong sa atin doon sa problema para yung pressure ay mawala. Yeah. Or yung pressure ay masolusyonan. Yun. That's the thing. Kasi pag nasolusyonan ang problema, nasolusyonan ang pressure. Yeah. Ganun lang naman yun You see that? Now, kaya ang problema, ang gusto ko i-emphasize mo, Sir Conrad ang problema kasi, hindi na natin pinagkakatiwalaan ang Diyos pagdating na sa ganyang bagay. You see, ang liwanag, ito, Sir Conrad, very familiar passage in the book of Proverbs chapter 3. Yeah. This is King Solomon, the wisest man that ever lived. Pinakamayaman na nabuhay. Walang lalampas sa talinong meron ito. Bakit? Right. Dahil galing ito sa Diyos You see that? Ang knowledge niya, hiningi niya sa Diyos. Tingnan nyo, ano sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Alam nyo, napaka-strong passage nito. That's right, sir. Kaya niyong kabisaduhin ito, fathers, pero ang tanong ko, naiintindihan ba natin to? Yun. Magtiwala ka sa Diyos na buong puso mo. At itong pinakamaganda dito, Sir Conrad, gusto ko itong second part dito And lean not unto thine own understanding.
Lean. Naintindihan ba natin yung lean? Ito, i-action ko yung lean. Pader, lean. Yun. Good. Huwag Amen. kang magkaroon ng inclination. Mas naintindihan sa Tagalog, paling. Yun, tama. Huwag kang pumaling sa sarili mong pangunawa. Yun. Paling lang yun, ha? Hindi pa sinasabi, Sir Conrad, na Yeah. and go not into thine own understanding. No, ang sabi nun, paling. Ganyan ine-emphasize sa Biblia, mga That's kapatid. right. Na delikado, kahit na pumaling ka lang ng konti sa sarili mong kaalaman, delikado na kagad yun. The Man. worst na yun. How much more pa yung pumunta ka mismo sa sarili mong kaalaman. That's Kaya right. sabi ko sa inyo, matindi tong passage na to. Minsan nakakabisado lang natin, pero mabigat Yeah. ang mensahe nito. Ito kasunod, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yeah. Alam mo, pinakamaganda to, minsan pinapakibisado lang natin to sa mga estudyante sa ACE. Yeah. Very basic tong kabisaduhin ng mga estudyante sa ACE. Pero ito'y malaki ang dating at mensahe sa ating mga ama. Yeah. Sa ating mga leaders of the family, sa ating mga husbands, ano yun? In all thy ways. All. Hindi sinabing sana all. No, all. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng pamaraan natin, kilalanin mo ang Diyos. Isama mo ang Diyos. I-acknowledge mo ang Diyos. You see? At sabi niyan, and He shall direct thy paths. You know why hindi natin minsan maramdaman, fathers, na Diyos ang nagdadirect ng ating dinadaanan at ng ating pinupuntahan? man. Because hindi mo pa ina-acknowledge up until this time, for how many years na tayong Kristiyano, up until this time, hindi pa natin buong ma-acknowledge ang pamamaraan ng Diyos. That's right. Anong kasunod? Maliwanag na ito. Ito na yung pantapos ni Solomon na mabigat. Ano sabi diyan? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Amen. Be not wise in thine own eyes. Alam niyo, Sir Conrad, alam ng Diyos, mga Grabe. kapatid, na hanggang mata lang tayo. Yun. Ang kaya lang natin, solusyonan ko ay yung nakikita lang natin. At mga kapatid, nais kong ipaalala sa atin, fathers, ang mata natin, ang nakikita lang natin ay pang-physical. Yun. Hindi natin nakikita yung spiritual na siyang may pinakadapat ayusin para umayos. Ang physical, sabi ko nga sa inyo, balik tayo sa basic, lalagyan lang ito, kapatid. Atong totoong tao ay yung nasa loob ng katawan mo. Yeah, amen. You see, ang nagdadala ng pressure, hindi yung kamay. Hindi yung hindi yung paa, hindi yung katawan mo. You see, ang nagdadala at ang napipressure ay yung totoong tao sa loob niyan. Yeah. You see that? Kaya ko po sinasabi yan, maliwanag sinasabi dito, be not wise in thine own eyes. Yes. Huwag kang magpakatalino sa iyong sariling pananaw. You see, hanggang dito lang kasi tayo. Ang Diyos buo, labas at loob. Tayo labas lang. Kaya nga huwag tayong magtali-talinuhan na kaya nating solusyonan ang pressure by our own way. Solusyonan ang pressure ng mundo. You see, by our own way. Na kaya, huwag tayong mag-alam-alaman. Kaya ko naman to, very easy lang naman ito eh. Yeah. That's right. Kaya minsan ano nangyayari, mga kapatid, i-check po natin ang pamilya natin. Harmonious family kaya meron tayo. Yun. Meron kaya tayong harmonious family? Simple lang question ko. Do we have a harmonious family? Napakasimple lang. Harmonious family bang meron tayo? Wala. I cannot tell you, minsan, area leader kayo para Sir Conrad. Yes, sabay kayong pumapasok dito. Sabay kayong pumunta dito. Pero ang tanong, sabay rin kaya kayo, nagkakasundo rin kayo sa pagpunta dito, sa pagpunta, punta kayo sa church, pag-upo nyo sa auditorium. Pero ang tanong, sa practice ng buhay sa labas, pares kaya kayo? Yun. Nagkakasundo kaya kayo? You see, napaka-importante nito. What we should aim for is a harmonious family bounded by the Word of God. Yes. Sabi ko nga sa inyo, mga Amen. kapatid, pressure, hindi natin maalis yan. Nandiyan na yan eh. Hindi mo pwede sabihin na mawawala yung pressure. No. But it's a good thing and it's a blessing na may pressure man tayo sa buhay, fathers, still,
meron tayo dito, pressure cooker. Niluluto lang ng Biblia yung pressure. That's right. Ano ba ang pressure cooker? Di ba? Pampalambot yan ng karne. Yun. Oh. Kahit na anong tigas ng pressure na yan, pagkasasalita ng Diyos yan, lalambot at lalambot yan. That's right. At ma-handle natin yan at masusolusyonan natin yan. Ang pinakatanda lang natin, fathers, when it comes to pressure, it always disharmonizes a family. It can disharmonize our marriage. It can disharmonize our family. So para hindi tayo dumating sa ganung pagkakataon, punta ka dito sa tamang pamamaraan ng pag-handle ng pressure para mapanatili mo ang harmony ng family nyo. Alright! So again, I hope mga kapatid, ay dyan muna tayo magtatapos. Amen. Sa susunod, ay may pag-uusapan pa tayo. Maganda pa tayong pag-uusapan sa mga susunod nating episode ng programa na ito. At ako'y nagpapasalamat, nakasama ko dito si Sir Conrad sa ating pong episode ngayong Friday po na ito. Eh, bagamat ay nakikita nyo kami sa Kirby Show, iba yun, fellowship yun eh. Pag fellowship ay fellowship. Iba yun. Pero pagdating sa ganitong bagay, tandaan po natin, masasarap ang fellowship kung nagkakasundo tayo lahat dito. Alright, Sir Conrad, last words natin and babaalam na rin tayo. Yeah, amen, amen. Maraming salamat, Sir John, no? Salamat sa lahat ng mga umantabay dito, sa lahat ng fathers, no? Advantage nyo to, mga kapatid, no? Keep this advantage na para makip ninyo yung harmony inside the home, inside the family, no? Advantage nyo na to. Gamitin nyo itong adventahe na ito, mga kapatid. Kasi hindi lahat ng tatay, may nakakapakinig ng ganito, kapatid. Yeah. No, hindi lahat. Gamitin nyo ng advantage ito to keep the harmony inside the home, mga kapatid. No? Napakahalaga. Nakalain nyo yun. Hindi ba napakaganda, mga fathers? No? Iisa kayo ng spirit. Iisa kayo ng ginagawa sa loob ng tahanan. Amen. Napakagandang tignan, mga kapatid. That's the goal. Kaya mayroong mga ganitong klaseng programa para lalo pa natin mapagting yung ating pamilya. Alright, maraming salamat, Sir Jao, for this great privilege at patuloy lamang po tayo na magsubaybay sa mga programa po natin. Amen, alright? amen, amen, amen. Again, maraming salamat sa mga sumubaybay, sa mga tatay na nakasama namin ngayon. Thank you very much for being with us and prayerfully ay encourage natin yung iba pang mga fathers ng ating simbahan na manood sila dito at huwag tayong papakain sa sistema ng mundo. Tandaan po natin, we are the assigned leaders of God for our family. Amen. Alright? Kaya gampanan natin ang responsibility na yan. Let's be spiritual, let's be intellectual on this ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And also, to all the mothers and young people that are watching with us right now, thank you for being with us, and to our viewers nationwide and worldwide. Yeah. Keep tuning in sa mga susunod nating programa. Pinagpala na tayo mula kaninang umaga, family time with God, then pinagpala tayong spiritual, physical, impormasyon, pangkalusugan, binigyan tayo ngayon ng another spiritual blessing para sa ating mga fathers, leaders of the family. Mamaya naman, may mga area programs pa na nasusunod after this. Kaya keep tuning in, mga kapatid. Yung consistency at ng Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng spiritual blessings ay talaga naman. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag ang Diyos ang nagbalik, siksik, leglig at umaapaw. Amen. Alright? And of course, let's keep on tuning in. Mamayang gabi, another 2 church programs. Nandiyan po ang the preparation program sa mga nagpaplanong mag-asawa na mga young people na nasa team preparation. Watch that program. It will really help you. And maliban dyan, of course, sa mga gusto mag-join sa amin sa fellowship, sa kulitan, sa tawanan, magsama-sama tayo mamaya sa Kirby Show. Once again, all for the glory of God. Ito po kami ay nagpapasalamat na muli tayong ginamit ng Panginoon. Amen. And this is Brother Johnny signing off. And on top of all of this, lagi natin sinasabing, to God be the glory. God bless you all. Have a blessed Friday. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I
saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God and delete all it was, and it is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful. Think I'll trust him on and on. For his plan will lead his children safely home. God handled it My all. God fixed it all. His plan was great. Mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it All it was and is a perfect plan. God handled it All it was and is a perfect plan.